Apat na insidente ng pagsabog ang naitala sa iba't ibang lugar sa bansa kahapon, kabilang ang pagsabog sa isang plaza sa Hilongos, Leyte na ikinasugat ng mahigit 30. Sa kabila ng mga insidente, tiniyak naman ng Malacanang na hindi kailangang magdeklara ng martial law ng Pangulo. Live mula sa Hilongos, Leyte, may report si Mav Gonzalez. Mav. Rafi, hanggang ngayon nakakordon pa rin nga ang Plaza Rizal dito sa Hilongos, Leyte matapos ang dalawang magkasunod na pagsabog kagabi. Mga tsinelas, natumbang upuan at bakas ng dugo. Walang mag-aakalang isang masayang pista ang idinao sa Plaza Rizal sa Hilongos, Leyte kagabi. Sa gitna raw ng paboksing, yumanig ang isang pagsabog na sinundan agad ng isa pa. Pagpulasa ng mga tao, tumambad ang mahigit 30 sugatan. Sa rami ng mga sugatan, ang ilan wala nang mapaglagyang kama sa ospital. Isa sa mga nasugatan si Domingo Liba. Kwento niya, napakalakas daw ng pagsabog. Hindi raw niya agad napansin na nasugatan siya. Nung binuhat ko yung anak ko, ako nang naiwan, yung uban tumakbo na. Iwanan ko ang anak ko nga dito, silay na. Kung pumutok pa ulit, siguro patay na ako. Hindi ko pwedeng iwanan yung anak ko hasta ka apo. Ayon sa pulisya, hindi raw ganap na sumabog ang ikalawang bomba. Ang sumabog ay isang 81, bala ng 81 mortar. Yung isa, totally nag-explode. Yung isa naiwan pa doon. Mas malaki ang damage kung sumabog yung dalawa. Isa sa mga anggulong tinitingnan ng pulisya ay posibleng ganti raw ito ng mga sindikato ng droga. Hindi pa natutukoy ng pulisya ang mga sospek pero ilang teenager ang inimbitahan sa presinto para imbestigahan. Parang gaganti. May gagantihan sila. Because of some apprehensions na nauna na. Isang bomba rin ang sumabog sa tabi ng National Highway sa Alyosan, Cotabato. 6 ang sugatan na pawang mga sakay ng isang 10-wheeler na dumaan kasabay ng pagsabog. Ayon sa isang saksi, isa sa mga biktima raw ang naputulan ng braso sa lakas ng pagsabog. Sa Cagayan de Oro City naman kagabi, 4 ang sugatan sa pagsabog ng granada sa harap ng isang tindahan. Mga nakamotorsiklong salarin umano ang naghagis ng pampasabog. Kabilang sa mga nasugatan ang isang babaeng 6 na taong gulang. Kahapon ng madaling araw, may pagsabog din sa isang bakery sa Taytay, Palawan pero walang nasaktan. Sa gitna ng mga insidente ng pagsabog, ayon kay PNP Chief Ronald De La Rosa, walang dapat ipangamba ang publiko. Nananatiling naka-full alert ang PNP. Huwag lang po kayo mag-alala. Continue enjoying Christmas. Hindi raw agad iniisip ng pulisya na terorismo ang motibo sa mga pambobomba. Posibleng motibo ay yung nga, nag-resback or retaliation ito ng isang grupo ng mga Muslim na hinuli nila sa drugs at saka sa counterfeit money. Yung bomba or yung IED na ginagamit ay signature ito ng mga terorista galing sa Mindanao. Ang bombang ginamit sa pagsabog sa Hilongos, Leyte, katulad din ng ginamit noon sa Rojas Night Market bombing sa Davao City. Dahil dito, naghigpit ng seguridad ang buong lungsod. Bagamat wala raw natatanggap na ulat ng anumang banta sa seguridad ang Task Force Davao, nagdagdag na ng 500 sundalo para magbantay. Nakataas pa rin ng terror alert sa lungsod mula nang mangyari ang pambobomba noong Setyembre. Tiniyak naman ng Malacanang na sa kabila ng mga insidente ng kaharasan, wala raw sapat na dahilan para magdeklara ng martial law ang Pangulo. These are not indicators of indicators that the context is being set up for, let's say, declaration of martial law, for example. No, it's an area of concern, but not alarm. Rafi, sa ngayon ay nakataas nga yung alert status dito sa Hilongos sa Leyte. At kanina nakita natin na bukod dun sa mga pulis ay meron na ring mga tauhan ng Philippine Army na nagbabantay dito sa munisipalidad. Rafi? Mav, may paliwanag na ba yung mga otoridad dyan kung ang target talaga ay o yung motibo nila ay pagganti doon sa mga operation kontra droga? Bakit yung pampublikong kasiyahan yung tinarget at hindi yung mga otoridad na nagsagawa nitong mga operasyon na Mav? Sa ngayon, Rafi, ay under investigation pa talaga kung ano talaga ang motibo nitong ang pagsabog na nangyari dito sa Hilongos kagabi. Pero dalawa nga yung tinitingnan na motibo ngayon ng pulisya. No? Isa na rito yung pagganti nga dahil doon sa successful daw na drug operation ng pulisya at yung isa yun namang sindikato dahil nga sa pamimigay ng pera. Pero sa ngayon, ang tinitingnan nga nila itong dalawang motibo na ito pero hindi pa malinaw. Under investigation pa pero nasa labas naman daw yung tracker teams pati na rin yung mga investigador galing dito sa Hilongos Police para nga alamin kung sino ang nasa likod nitong pagpapasabog at kung ano yung dahilan talaga nitong pagpapasabog na ito, Rafi. Okay, maraming salamat, Mav Gonzalez.